Kumusta kayo? Pag-uusapan natin ngayon ang isang mainit na showdown sa mundo ng Philippine investments. Sa isang sulok, meron tayong mga tinatawag na specialists sa real estate. At sa kabila naman, ang mga dambuhalang kumpanya o mga juggernauts. So, REITs ba o conglomerates? Tara, simulan na natin itong pag-aanalisa. At ito yung pinaka-importanting tanong, di ba? Saan mo nga ba dapat ilagay ang pinaghirapan mong pera? Ibebet mo ba sa isang specialist na iisa lang ang focus? O doon ka sa juggernaut na sanga-sanga ang negosyo? Well, yan mismo ang alamin natin. So heto ang ating magiging gabay. Unang-una, kikilalanin natin ang ating mga contenders. Pagkatapos, sisilipin natin kung saan galing ang kita at paglago nila. Of course, pag-uusapan din natin ang mga risks at yung mga rules of the game na pwedeng makaapekto sa kanila. At sa huli, tutulungan namin kayong bumuo ng sarili ninyong diskarte. Ayan, game na! First round, kilalanin muna natin ng mas malapidan kung sino ba tong si specialist at si juggernaut. Unahin natin yung specialist, yung Real Estate Investment Trust or REIT. Ang simple lang ng konsepto nito, promise. Isipin mo na lang, isa itong kumpanya na ang nag-iisang trabaho ay magmay-ari at mag-manage ng mga real estate na kumikita. Mga office buildings, malls, warehouses, ganyan. So pag nag-invest ka sa REIT, para ka na ring landlord na kumukolekta ng renta. Pero heto yung A+, wala kang iisiping maintenance o paniningil. Ang sarap, di ba? At ito yung magic number na kailangan mong tandaan, 90%. Bakit? Kaso sa ilalim ng batas, specifically yung REIT Act of 2009, required sila, obligado sila na ipamigay ang at least 90% ng kita nila bilang dividends. Uulitin ko ha, hindi ito pakiusap, batas to. So may kasiguraduhan ka. Okay, sa kabilang banda naman, andito yung juggernaut, ang isang diversified conglomerate. Ito yung tipong kumpanya na napakalaki at hindi lang sa iisang bagay nakatutok. Marami silang negosyo sa iba't ibang industriya. At wala nang mas magandang halimbawa kaysa sa LT Group. Tingnan nyo to, hindi lang sa isang source galing ang pera nila, no? May kita sila sa banking, sa PNB, meron sa tobacco, sa alak tulad ng Tanduay at Asia Brewery, at meron din sila sa property. Ito yung sinasabing diversification, yung hindi nakasalalay sa isang basket lang ang mga itlog mo. Round 2 na tayo, income versus growth. Ngayon, kilalanan natin sila, tingnan naman natin yung pinaka-importante para sa atin. Paano ba tayo kikita sa kanila? Dito kasi talaga ay nagkakaiba yung laro sa paraan ng pagbibigay nila ng balik sa pera mo. Tingnan natin tong side-by-side comparison. Malinaw, sa REITs, mandatory yung 90% dividend. Sa LTG naman, discretionary lang, meaning nasa desisyon ng board kung magkanong ibibigay nila. Pero, at ito yung malaking pero, kahit hindi sila obligado, historically mataas din talaga ang binibigay nilang dividends. Kaya sa REITs, ang focus mo ay income. Sa LTG, pwede ka magkaroon ng income plus yung potential for growth. At para mas klaro, tingnan natin yung numbers. Kung i-check natin yung estimated dividend yield for 2025, yung mga REITs tulad ng RCR at A-REIT naglalaro sa 5 to 5.6%. Not bad, di ba? Pero teka, silipin nyo yung LTG. Wow! Mahigit 8%! Ang layo. Patunay lang to na kahit hindi required ng batas, kayang-kaya pa ring makipagsabayan o higitan pa nga ng isang juggernaut yung kita na binibigay ng mga REITs. At heto, may isang investor sa Reddit na binuod yung lahat sa isang pangungusap. Sabi niya, kung dividends ang habol mo, sa REITs ka. Pero kung mas gusto mo yung pagtaas ng presyo ng stock mo o yung capital appreciation, doon ka sa parent companies. Ganun kasimple. Malinaw na malinaw, di ba? Pero, syempre, sa mundo ng investments, walang perpekto. Lahat yan may kaakibat na panganib. So mahalagang tingnan natin kung ano yung mga posibleng maging problema sa bawat isa. Okay, sa REITs, anong panganib? Ito, office vacancy. Isipin mo, dahil sa dami ng mga bagong office buildings at sa pag-uso ng hybrid work, halos 20% ng mga office space sa Metro Manila, bakante. At syempre, kung walang umuupa, walang kita, di ba? Ang good news naman, yung mga magaganda at prime na buildings sa mga lugar tulad ng BGC o Makati, mas matatag sila. Mas mababa yung vacancy rate doon. Sa LTG naman, may sarili silang kalaban. Yung iligal na kalakalan, lalo na sa sigarilyo. Dahil sa smuggling, bilyon-bilyon ang nawawalang buwis sa gobyerno. Para sa LTG, mas direkta ang tama niyan. Kasi kapag may mga smuggled na sigarilyo na mas mura, humihina yung benta ng mga legal nilang produkto. At yun pa naman ang isa sa mga cash cow nila.
Bukod sa mga risk na unique sa kanila, may mga external forces din na pwedeng magpabago ng laro para sa lahat. Importante to, kaya pag-usapan natin. Isa sa pinakamalaki dyan ay ang interest rates. Medyo technical to pero simple lang logic. Pag tinaas ng Bangko Sentral yung interest rates, yung mga super safe na investment tulad ng government bonds, nagiging mas attractive yan kasi mas malaki na yung balik. Ngayon, bilang investor, mapapaisip ka, bakit ako mag-REIT kung mas malaki at mas safe ang kita sa bonds? So, para makahabol ang REITs, anong nangyayari? Madalas, bumababa yung presyo ng stock nila para tumaas yung dividend yield at maging ka-level ulit ng bonds. Isa siyang malaking balancing act. At heto pa yung isang malaking game changer, yung bagong batas, yung CMEPA. Tignan nyo yung pagbabago sa buwis. Yung dating 0.6% na stock transaction tax, ginawang 0.1% na lang. Napakalaking bawas niyan. Ang ibig sabihin lang nito, mas naging mura at mas madali na para sa lahat na mag-trade ng stocks. Kasama na dyan ang REITs at ang LTG. Good news to para sa mga investor. Okay, tapos na ang mga rounds. At ngayon, yung pinakamahalagang bahagi. Nasa sayo na ang desisyon. Tandaan, ang goal natin dito ay hindi para magdeklara ng isang champion. Ang goal ay bigyan ka ng sapat na impormasyon para makapili ka ng tama para sa'yo, para sa goals mo. So, para muin natin, kung ang hanap mo ay steady, predictable at garantisado ng batas na kita, yung parang sweldong dumarating kada quarter, well, baka para sa'yo ang specialists o ang mga REITs. Ito yung perfect kung kailangan mo ng regular cash flow. Pero kung okay lang sa'yo na medyo hindi predictable yung kita, kapalit naman ng potensyal na mas mataas na dividends at yung chance for long-term growth, baka mas bagay sa'yo ang juggernaut tulad ng LTG. Dito kasi nakataya ka sa paglago ng iba't ibang sektor ng ating ekonomiya. Kaya sa huli, ang tanong ay bumabalik sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong buin sa iyong portfolio? Isang steady income engine na parang makina na nagbibigay ng tuloy-tuloy na kita ngayon? O isang long-term growth story, yung parang nagtatanim ka na aabangan mo ang malaking bunga sa hinaharap? Walang maling sagot. Ang mahalaga, alam mo kung anong laro ang gusto mong laruin, yung sagot dyan, nasa sayo na yan. If you found this video helpful or entertaining, like the video below. Make sure to subscribe below to stay updated with our uploads.